It's perfect, it's beautiful, it's all the kilig involved. And then, syempre, nung tumanda ka rin naman, at naka-experience ka ng iba't ibang klase ng pain, syempre nababasag din yung ganong klase ng ideology. So, at saka yung mga panahon kasi namin, yung mga millennials, mga jaded kasi yung mga millennials eh. Yun yung mga problem ng mga panahon namin na parang we were emo kids, we're jaded. So, yung feeling of being in love, para siyang ang hirap niyang kapitan. So, ginusto ko balikan yung sarili ko when I was so optimistic about love. At kaya nabuo yung conflict ni Sol at si Luna. Doon din nabuo basically yung kwento noong 2017. Pero ngayon na 2025 na siya, at naging series na siya, parang ganun pa rin naman. I think generally same pa rin naman yung nararamdaman ng mga tao. So, yun yung excited akong i-share. Yeah. Thank you. Thank you, Direk Dolly. Sobra. Alright, with our stars here na ready na to reveal our poster. And let's invite all of our cast here as well. Everyone please rise on here para naman. Our cast here is gonna reveal their hard work. No? Ito yung representation, yung poster ng very wonderful series nila. Are you guys ready? Is our cast ready? And on my count, 3, 2, 1. Beautiful, napakaganda ng mga poster, grabe. Ano ito ka? Ang ganda. Huwag kang paan. Sino kumanta niya? Ang ganda. Nalog ko yata. Trailer pa lang po, nakakakilig na! Super ganda po talaga nitong si Sol at Luna. So, dapat papanoodin nyo to guys ha! Ayan, tuloy-tuloy na natin everyone. Please give your thoughts. Grabe! Ginawa nyo talaga yun? Yun na, hindi nagulat ako kasi alam ko kung gaano kabanal si Saijan sa person niya. Sobrang tahimik lang. Parang first mo ba yun, Saijan? No? Ano po? First kissing scene mo sa film. Yes, opo. First time niya. Ganun talaga siya. Nagulat ako. Pero ang ganda, nakuha yung direct. Kasi pangarap ni direct, hindi sinasabi kasi namin nung ginagawa pa lang yun. May color grading talaga yun according kay Luna at saka kay Sol. So lumabas siya in fairness. Kaya abangan nyo po, May 31, 7 p.m. po. Ha, please? Okay ba yun? Go! Good afternoon po. Nung napanood ko yung trailer, grabe. Ibang-iba, pang national, international, project. Kaya, sobrang proud ako sa lahat ng cast, sa lahat na ng nakasama ko. At, yes! The highest level. Magandang hapon po. Ako nung napanood ko yung trailer, sabi ko, lagot tong si Saijan kay bro. Kasi, grabe yung mga ginawa niyo ng eksena. Tsaka, abangan nyo rin yung dynamics ng mga besties. Kami-kami. Ayan. Okay, sobrang daring talaga. Nakakapanibago sa mga nakikita namin noon na sa ina-expect natin kay Saijan. Tama? Ayan. So, hello po. Unang-una gusto ko muna bumati ng magandang hapon sa inyo lahat. Sa press people na nandito at saka yung mga tropa natin na nandyan. At gusto ko lang malaman kung na-warningan po ba ninyo yung mga bata nyo kasama para panoorin yung trailer. Yun. Sobrang halo yung emosyon na naramdaman ko. Sobrang proud at masaya na may kaba. Masaya kasi parang first time ko nga siya ipapakita rin sa mga tao na kaya ko rin gumawa ng ganun. And sobrang malaking step yun para sa akin. And hindi ko rin siya ginawa dahil may ganun lang. Nakita rin naman natin na sobrang ganda ng material, ng storya. Kaya feeling ko worth it siyang gawin doon. At yung kaba naman parang sa akin, hindi ko alam kung anong reception ng tao sa akin pag napanood nila yun. Pero mas sanay pa rin yung pagka-proud dahil
parang alam ko binigay ko rin yung best ko sa pelikula na yun at nakagawa kami ng sobrang isang magandang pelikula. Kasama namin yung... series! Sorry, it's a series. Sorry po. Yun, na proud ako na nakagawa kami ng isang ganung pelikula kasama itong mga castmates natin. Maraming salamat po. Narinig niyo guys, nalilito na sa dyan kung pelikula ba o series because this is a very wonderful cinematic masterpiece. Ayun talaga yan, di ba? Ayan. Series po Dapat to. na doon, sa sine panalo siya. Ayun, hello. Good afternoon muna sa inyong lahat. Nandito today. At hindi ko alam kung nagulat kayo. Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakanood. At sana mapanood nyo siya pag nagsimula na siya sa Pure Gold Channel. Ano pong reaction? Halo-halo kasi sobrang... isa to sa mga minamanifest ko ng mga project and feeling ko nag-align ang timing ng universe at ng araw at buwan at nagawa itong project na to. Kaya masaya ako na naging parte ako noon at excited ako dahil mapapanood nyo na rin at mapapanood ko na rin dahil hindi ko pa rin napapanood. So excited ako mag-start siya. Yes, hello everyone, good afternoon. When I saw the trailer, I was happy and excited about it dahil nakita niyo lang doon clips of our show, of our series pa lang at marami pa kami pwede ipakita sa inyo at marami pa kayo matutunan doon. So excited na ako para sa inyo. And yeah, I just can't wait for you guys to see Sol at si Luna. Hello po, good afternoon po. Gusto ko po muna magpakilala. Ako po si Von Pixon, galing po sa teatro. Actually, hindi na ako nagulat kasi kilala ko paano gumawa si Direk Nali ng isang pelikula, ng isang series. Talagang, akala mo talaga ilalaban sa ibang bansa yung film-like talaga gumawa. Napaka-artistic gumawa ni Direk Nali. Kaya sobrang thankful ako, Direk Nali, na sinama mo kami dito sa project na to. And abangan nyo, May 31 na po ang Sol at si Luna. Thank you po. Gandang hapon! Nung una ko nakita yung trailer, masabi ko lang, malaki na si Santino. Marunong na siyang umibig. Napakaganda, sobrang pang-international, kaya napapagkamalang film instead of series. Pero series nga ito. So sana abangan ninyo, maganda yung kwento, maraming iba't ibang relasyon at kwento ng pag-ibig ang makikita nyo. Thank you! Maraming salamat to our... Hindi ko naman siya yun nga, I think siguro personality-wise din kasi parang feeling ko as a writer, I am both have comedic timing, mahilig ako mag-joke, magpatawa. At the same time, in touch din ako dun sa serious side ko. So feeling ko, yun nga, everybody has different personalities depending on the situation at kung kailan mo siya sinulat. So, feeling ko ito, yung Sol and Luna kasi nung time na nasulat ko siya, yung pinagdadaanan ko dun was something more serious about love and heartbreaks. And when I was writing Delia D, it was naman a time na masaya, diba? I was having fun with my friends, comedy. So, feeling ko it's just a matter of really segmenting your emotions and following it through nung time na yon. So, feeling ko kasi parehas naman akong side na may masayang side ako, meron din ako serious side. So, kaya parang hindi naman ako nahirapan mag-channel in doon sa magkaibang experience. Yun. Though it's different to write for theater compared to when you're writing for series. Mas mahirap, yun siguro yung challenge kasi magkaiba yung medium, so magkaiba yung form, magkaiba yung the way mong i-explain yung mga bagay-bagay sa teatro kaysa pag mas magiging showing ka dito sa film language. So, meron naman ako mga co-writers din naman na specifically help me navigate through the differences of the two mediums. So, last part. Paano ba? Siguro, pareho kasi kami ni Luna na feeling ko water sign siya. Grabe siya makaramdam ng feelings, ng pain, ng lahat. Very, yung emotions niya, sensitive. So, bumagay din naman siya na siya yung representative ng buwan, ng moon.
na alam naman natin na yung buwan din goes through so many phases. And I guess, ako, as a Cancer, napasok yung zodiac sign. Ganon din ako. I go through phases. Meron din akong ganon. So, doon ako nakarelate kay Luna. At saka siguro pati yung kahit may pinagdadaanan siya, parang yung na rin, yung motivation na okay, pagpapatuloy natin itong buhay, step by step, makakasuccess tayo, parang gano'n. Ako naman po siguro kaya ako nakarelate kay Sol is parang mas tinanabaho ko si Sol na mas mag-dive din ako sa character niya kaysa parang mas nakarelate ako kay Sol dahil yung sa paniniwala niya sa pag-ibig na akala niya sobrang perfect ng pananaw niya sa pag-ibig. And yung pagiging college student din, siguro parang kahit hindi ako nakapag-aral ng college, and na-experience ko yung ganon. And yung humor niya, pinasok ko din dun sa kay Sol. Ay, yung humor ko, pinasok ko rin kay Sol. And yung kung paano siya magsalita. Kaya siguro hindi na rin ako nahirapan na mag-navigate kung saan papunta dahil sobrang simple lang naman ang character ni Sol. Is yun lang, naghahanap lang siya ng pag-ibig. At yun, sa journey ng paghahanap na yun, parang as an actor din, kailangan mo din timplahin kung kasi ikaw rin naman yung gumagawa, so alam mo kung paano siya atakihin. At yun, depende na rin sa atake mo. Kaya nakarelate din talaga ako sa kanya. Salamat po.